Sops, huwag kang tatakbo. Huli ka. Don't worry. Ipagpe-pray lang kita. Kapatid, ikaw ba ngayon ay nasa buhay pagpapamilya? Ikaw ba ngayon ay nasa isang relationship? Nawari bagang gusto mo nang isurrender ang iyong pamilya? Gusto mo nang isurrender yung asawa, ang iyong partner? Nawari bagang gusto mo nang isoli ang iyong kinakasama, ang iyong asawa sa kanyang mga parents para sa iyong prayer na ito? Ikaw na nag-asawa at gustong i-equip ng ating Panginoon sapagkat gusto niyang patatagin ang greatest o unang foundation na itinatag niya, ang unang simbahan, ang buhay pagpapamilya. Para sa iyong prayer na to. Ang sabi ng ating Panginoon sa Efesos 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. At dinugtungan niya pa ito. Sabi niya pa dito sa Efesos 5:31, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama siya ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kapatid, ito yung magandang reminder sa atin. At nasa ang status tayo, nasa ang stage tayo ng buhay pagpapamilya. The 7 ring of marriage o ang 7 singsing ng buhay pag-aasawa at pagpapamilya. The first ring is what you call the engagement ring. Ano po itong engagement ring? Ito yung ring o yung status na kung saan nasa stage kayo na kung saan nangangako ka at ang pinapangakuan mo ay mangangako rin sa iyo na hindi ka naman liligaw ng iba at hindi na rin siya magtatanggap ng manliligaw sapagkat kayo'y nakalaan para sa isa't isa, sapagkat kayo'y nakatakda ng magsama. The second ring is what you call the wedding ring. Ito yung kung saan kayo'y susumpa sa harap ng mga tao, sa harap ng community at sa harapan ng Diyos, sa altar ni Kristo, na kung saan under oath kayo na kayo'y magsasama sa lungkot at ginawa, sa hirap at kasiyahan, sa health at sa sakitan, na kung saan kayong dalawa ay pag-iisahin na ng ating Panginoon. Kaya lang hindi doon matatapos yung singsing. There is the third ring. Ito yung mabigat. It's what you call the discovering. Ano itong discovering? Ito yung moment o ito yung status ng buhay pag-aasawa na kung saan madidiscover mo na ang kahinaan ng iyong partner, ang kahinaan ng iyong husband, ng iyong wife, na kung saan ito palang asawa mo ay malakas palang humilik, ito pala'y malakas manigarilyo, at ito pala'y malakas uminom ng alak, na ito pala'y may alipunga, na ito pala'y hindi nagsisipilyo at isang beses lang maligo sa isang buwan. Ito yung moment na kung saan makikita mo na ang weakness ng iyong partner. At pag nakita mo na ang weakness ng iyong partner, wari bagang hindi mo na makikita kung ano yung maganda sa kanya nung una mo siyang nakilala. Kaya papasok ka ngayon doon sa fourth ring. What's the fourth ring? The fourth ring is what you call the surrendering. The fourth ring is what you call the suffering. After mo kasing ma-discover ang kahinaan ng iyong asawa, nawari bagang negative na lamang ang makita mo, magsisimula ka ng malungkot. Magsisimula ka ng maghanap ng wala sa iyong asawa. At dito sa moment na to, every moment na makikita mo ang asawa mo, magsasuffer ka, mahihirapan ka. Nawari bagang ayaw mo nang umuwi sa inyong tahanan. Bakit? Sapagkat ang tingin mo na sa asawa mo ay isang impakto at isang halimaw at isang demonyo, na ang tahanan nyo ay nagiging isang impyerno na. Kaya pupunta ngayon sa fifth ring. The fifth ring is what you call the surrendering. Ito na yung moment na kung saan aayaw ka na, aatras ka na, at isusuko mo na yung unang simbahan na itinatag ni Kristo, ang buhay pagpapamilya, the Jerusalem of your life. Sabi nga sa Gawa 1:8, gagawin kitang mga saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, tagang sa dulo ng mundo. Itong Jerusalem mo, itong pagpapamilya mo, ang unang winawarak ng kalaban. Kaya this moment, nasa stage ka naman na to. Gusto mo na bang umayaw at gusto mo na bang sumuko? Kapatid, huwag mong gagawin yan. Huwag kang titigil, huwag kang aayaw. Prayer lang. Manalangin tayo at kayang maghimala ng Diyos. At kung nasa status ka man, kapatid, na maganda ang buhay pamilya mo, ipag-pray mo na palakasin at patatagin ang pagpapamilya na yan. Unang ring is what you call the engagement ring. The second ring is what you call the wedding ring. The third ring is what you call the discovery. The fourth ring is what you call the suffering. And the fifth ring is what you call the surrendering.
Huwag kang hihinto dyan. Pumunta ka sa ika-6 na singsing. The 6th ring is what you call the persevering. Kapatid, hindi natutulog ang Diyos. Hindi siya titigil para pagpalain ka, gabayan ka at samahan ka. Sa araw na to kapatid, ito yung purpose ng Diyos kung bakit gusto kanyang mahuli. Kung bakit inabot mo ang message na to, kung bakit kailangan kitang ipagdasal at kailangan mo rin akong ipagdasal upang nang sa ganun magpalakasan tayo. Ikaw na nagsasuffer ngayon sa pagpapamilya, kapatid, huwag mong isurrender yan, magsumikap ka. At the end, makikita mo pagtatagumpahin ka ng Diyos. Pagsasama-samahin kayong muli. Yes, maaring nagkamali ka, ng babae ka, ng lalaki ka. Pero hihingi mo lang yan ng tawad at ibabalik sa iyo ng Diyos kung ano man yung nawala sa iyo. Magpatuloy ka, suyuin mo yung asawa mo, suyuin mo yung mahal mo, huwag mo siyang isusuko, huwag kang titigil, lumaban ka. At dapat sa paglaban mo, kasama mo si Kristo. At dapat ang plano mo naka-align sa pagpapala ng Diyos. Kaya punta na tayo sa ika-7 ring. The 7th ring is what you call the offering. Ito yung moment na kung saan hindi ka na mabubuhay pag wala ang partner mo. At ang partner mo naman o ang asawa mo hindi rin mabubuhay pag wala ka. Na inialay mo ng sarili mo sa asawa mo at ang asawa mo inialay niya na rin ng sarili niya. Inalay niya na ang sarili niya sa iyo. Na kung saan hindi na kayo dalawa kung hindi kayo'y isa. Na ang pinagsama ng Diyos ay dapat huwag paghiwalayin ng tao. Na ang pinagsama ng Diyos ay patatatagin niya, i-equip niya, at higit sa lahat gagamitin niya. Isang pamilyang sumasamba, dumadakila, at lumuluwalhati sa Diyos na makapangyarihan. Kapatid, ito yung pinakamaganda sa araw na to. Kung hindi mo na kaya, i-offer mo na sa Kanya. Kung gusto mo nang umayaw, i-offer mo na sa Kanya. One more chance. May pagkakataon pa. May tira ka pa. Huwag mo munang iayaw. Huwag mo munang isurrender. Ilaban mo pa. I-offer mo kay Kristo. At nakatitiyak tayo. Palalakasin ka niya. Bubuuin ka niya. I-equip ka niya. At higit sa lahat, papatnubayan at gagabayan niya ang unang simbahan na kanyang tinatag. Ang buhay, pagpapamilya. Kapatid, manalangin tayo na rin si Father, Son, at Holy Spirit. Lord, itinataas ko po sa araw na to ang mga pamilya, especially ang mga family na nagbabattle sa kanilang relationship, mga mag-asawang gusto nang maghiwalay, mga mag-asawa na kung saan ang lalaki nagkamali o ang babae nagkamali. Sa oras na ito, Panginoon, itinataas ko po sila. Patatagin mo po ang buhay pagpapamilya, palakasin mo po sila, gabayan mo sila. At kung sino man, Panginoon, ang dumadanas ngayon ng financial problem, Panginoon, ipagkaloob sa kanila ngayon ng biyaya at patnubay. Panginoon, sa araw po na ito, sabahan mo po kami. Sinusuko na po namin ang lahat sa iyo. We offer everything. And we ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns now and forever. Amen. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Kapatid, mapalad ka sapagkat nahuli ka ni Kristo. God bless!